Nakauwi na po ang 31 Pilipinong nagpa-repatriate mula sa gitnang silangan sa gitna pa rin po ng gera ng Israel at ng Iran. Alas 7 po kagabi nang lumapag sa NAIA ang kanila po namang sinakyang eroplano mula po naman sa Qatar. Naantala ang pag-uwi ng mga OFWs nang sila po'y abutan ng missile attack ng Iran sa Doha. Pero kahapon nga po'y kinumpirma ni US President Donald Trump na nagkasundo raw ang dalawang bansa na magtigil putukan at tudukan na ang tinatawag nitong 12-day war. Nanganganib pa itong hindi matuloy nang magpakawala pa rin naman ng missile ang Tehran sa Israel. Kaya kahit na si Trump ay nagalit at napamura pa. Pero paliwanag po naman ng state media ng Iran, last round of missiles nila ito bago maging epektibo ang ceasefire. Para bagang nagpapaputok ka ng bagong taon, may mga pahuli pang paputok na gusto mong gamitin. Yun lang. Ganun na para bagang hindi nakamamatay ng tao, ano ha? Samantala mga kapatid, sa ibang balita naman, iginit ang prosekusyon na hinahanapan na lamang ni VP Sara Duterte ng butas ang proseso ng impeachment. Ayon sa mga mambabatas, natanggap na nila ang kopya ng answer ad cotellam na naisumite na ni VP Sara bilang sagot sa writ of summons na naihain sa kanya ng impeachment court. Pinag-aaralan na raw ngayon ng prosekusyon ang laman ng mga argumento ni VP Sara kung saan iginiit niyang void ab initio o walang bisa mula sa simula ang impeachment laban sa kanya. Binigyan din sa kanyang sagot ang umano'y paglabag sa one-year ban rule sa ilalim po yan ng ating konstitusyon. Pero imbes daw na sagutin ang mga issue, tila nililihis at idinadaan lang ng bise sa technicality at paghahanap ng butas ang proseso ng impeachment. Samantala po mga kapatid, ipinagmalaki ho naman ni Pangulong Marcos Jr. na walang bahid ng dugo ang war on drugs ng kanyang administrasyon. Sinabi po yan ng Pangulo nang ipresenta sa kanya ang higit na 8 bilyong pisong halaga ng floating shabu na nakuha po ng mga mangingisdang Pinoy. Ayon po kay Marcos Jr., patunay po ang pagkakasabat ng bulto-bultong droga na gumagana ang mapayapang estilo niya ng drug war. Hindi ho ito actually nahuli, nagkusa itong lumutang. With all due respect, ano po ha? Opo, kung hindi ito hindi raw po nila kinakailangan pumatay ng mga pinaghinala ang tulak lamang. Sinugundahan din siya ng PIDEA na iginiit na marami raw po namamatay sa drug war ng nakaraang administrasyon pero kakaunti lang ang nasasabat na droga. Samantala, kinontra naman po ng ICC prosecution ang hiling ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya o ang kanyang interim release. Ayon po sa prosecution, posible raw kasing tumakas, manakot ng testigo at guluhin ng dating Pangulo ang investigasyon. Hindi rin daw dapat si Digong ang mamili kung saang bansa siya pansamantalang palalayain. Hindi rin daw kaparing-paniwala ang depensa ng dating Pangulo na wala na siyang kapangyarihan gayong anak niya po'y vice-presidente ng Pilipinas. Dagdag pa nila, may history si Duterte ng pagharang sa mga investigasyon. At sa ating po naman lagay ng panahon, tuluyan na pong naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Iliwanag po ng Pag-asa, naging bagyo ang LPA paglabas nito sa PAR, kaya hindi na nila ito binigyan pa ng pangalan. Huli itong natagpuan sa layong 555 kilometers sa kanluran po naman ng Bacnotan, La Union. Ito'y kumikilos ng papunta po ng Western China at wala raw pong magiging direktang epekto po sa ating bansa. Sa ngayon po'y habagat pa rin ang maghahatid ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Luzon, kabilang pong Zambales, Bataan at Palawan, habang localized thunderstorm naman ang siyang magpapaulan sa lalabing bahagi ng bansa.